Sa wakas, narating na rin namin yung building kung saan located yung Embasada ng Pilipinas. At nakakita din pala kami ng parking area dito lamang sa may gilid nitong building. So maglalakad lang kami ng konti at ito na nga nagsimula na kayong maglakad kasama yung aming kakilala, yung aking asawa at saka yung inday. Yung embassy pala ng Pilipinas is nasa 4th floor at super ganda ng building na ito. Yung kulay niya is green. Kabisado na talaga ng aking dalawang kasamahan kung diin kami maagi kag kung diin ang perta kay di ba nakapunta na sila dito at malapit-lapit na nga kami sa may entrance papasok dito sa building and very nice yung nasa ground floor na information na babae. Tapos dito na kami sa may elevator papunta doon sa embassy ng Pilipinas kasi nasa 4th floor sila at nandito na nga nagbukas na yung pintuan at nagsabi na yung aking asawa about sa Philippine Embassy. Pero kilala na siya dito ng babae sa may information kasi nakapunta na nga sila dito. Di ba po ulit-ulit na ako. At ako naman tsaka si Inday, naghintay lang kami dito kasi meron pang Pinay doon na nagpa-register sa kanyang anak sa loob. At yan nga yung Inday napaka-happy niya. At alam niyo, ang dami palang mga offices dito sa loob Hindi lamang yung Philippine Embassy. Napakaganda ng ambience dito sa kanilang lobby sa 4th floor tapos approachable pa yung nasa lobby information. Pero parang ang hirap mag-ingay dito kasi sabihan ko si Inday na wag mag-ingay kasi ang daming mga offices baka nagmi-meeting sila. So pauwi na kami kasi tapos na kami dito sa my embassy. Na-register na namin yung Inday pero babalik pa kami para sa pag-pick up ng kanyang document. Susunod na week. So ito pala yung harapan ng embassy Promenada yata yung name ng mall na yan. Correct me if I'm wrong kasi hindi nga ako familiarize sa lugar na ito kasi hindi naman ako nakatira dito. Basta yan yung mall kung saan yung harapan ng building na located yung Philippine Embassy. At ito na nga, pa-uwi na kami or dadaan pa yata kami kung saan, mag-isip muna kami. At norokos kami kasi natapos na namin yung aming mga papers. Natapos na rin ng aming kakilala yung papers niya. So, isi-send niya yan doon sa Philippines through DHL kasi mabilis yung DHL na courier. At tingnan nyo naman, nagkaganda ng mga decoration dito sa building ba. Like that, Christmas is in the air nagidiriya sa Bucharest. Pero sa amon is, bide. Dahil maaga pa namang iuwi at hindi pa kami nakakain ng panyaga, kaya sabi ko talaga sa aking mga kasamahan ba, doon na kita makaon sa may Filipino restaurant diri kay may-ari diri tatlo yata ka Filipino restaurant. Yung isa, yung Kabayan, which is nakakain na kami doon ng aking asawa kasama yung another or yung iba naming kaibigan before doon. So ito yung kakilala namin, dalhin namin sa another ba. Kay nakita na ako ni sa mga Pinay diri na namitan sila magkaon dito sa pagkaon ba, picture pa lang namit na tapos pero sila magkaon niya ng kita mo gid ba lang na namitan sila. So ako naman interesado. So sabi ko sa asawa ko, pupunta tayo doon Tapos sambal niya, sige, di ba? Ipaglaban natin yung ating pagkain ba, yung pagkaing Pinoy, so dalhin natin yung mga dayuhan doon. Baka magustuhan nila yung pagkain ba. So ako naman is very happy siya. Kasi sabi ng aking asawa, sige doon tayo kumain. At yan nga, kami ay nag-uusap ng tatlo ba. Kasi nga natapos namin yung aming mga papers. We are so lucky. Kaya let's go na sa Filipino restaurant.